Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Dahil sa isinoling sirang bus, konduktor at driver, dinulpi ng may-ari, buntis, pinalayas, sanggol namatay, sinisisi sa may-ari ng paupahan. Vendor, ipinost na utangera sa FB, negosyo nalugi. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Hindi namin nagustuhan yung lugar, maingay po pala. Nag-decide na kaming umalis ng June 19. Lumapit po kami sa Bitag dahil po sa landlord namin na si Presi. Dahil nung una akala namin tahimik, maganda at maayos. Pero nung ilang araw kami nandun, maingay po pala. Gabi-gabi may nagiinuman sa labas, nagbibidyo okay, hanggang mga umaga na po. Kasi nung June 19, dahil lilipat na kami, ang naging problema po sa lilipatan namin, nasira po yung susi sa loob ng doorknob. Kaya hindi po kami makalipat. Usap po kami kay Presi dahil buntis po ang asawa ko, kabuhanan niya na po. Ang rason po kasi ni Presi, kaya kami pinapaalis, may mangungupahan na bukas. Ang gusto lang po namin mangyari, makuha namin yung hustisya para sa baby ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Alright, so mga kasama natin itong mag-asawa or magkakasama, itong si Marvin at si Mary Jane. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga rin po. Alright. So, siguro nung unahin muna natin, ano pong dahilan kung bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? Para po mabigyan ng linaw yung yung sa baby ko po, tas yung sa nangyari po na bilang pagpapaalis po sa amin ng na nakiusap kami na so lilipat na dapat kayo. Nabanggit kanina sa video na parang lilipat na daw kayo. Nagkaroon ng problema lilipatan nyo, kaya kayo bumalik. yes po. And then nagkaroon nata kayo ng problema dun sa may mismong may-ari ng paupahan. Nagkasagutan po kami nun. Ngayon, ano pong pinaka rason kung bakit po kayo nandito? Dahil po ba dun sa nangyari or sinapit ng inyong pinagbubuntis na anak nung time na yun? Opo. Kasi po namatay po. Namatay yung bata. Opo. Okay. So siguro first issue muna, ano po ba yung nangyari doon sa paupahan? Bakit nagkaroon ng problema? Yun nga po, maingay nga po na noon pa lang po yung bagong lipat kami doon, bago namin lipatan, sabi tahimik, mga ganun daw po. Tapos yun nga po na yung sa pinto, hindi niya inayos, hanggang mag-decide kaming umalis na lang po. Gano'n na kayo katagal dyan sa 2 paupahan? months lang po. Ginamit lang po namin yung pondo. Yung parang deposit. Opo, deposit. So inubos niyo yung deposit. Ngayon, nagkaroon ng problema yung dapat lilipatan nyo na bago. Ano naging problema doon sa previous nyong tinitirahan? Minamadali po kaming Nung gabi na yun, sabi niya, Minamadali kayo paalisin. Opo. Kailan kayo unang nag-advise na kayo ay aalis na? Nung May 19. May 19. Kailan nagkaroon ng problema yung panibagong paupahan niyo? Nung Miyerkules. July July 14. Kasi July? 13, nag-akot na ako Kailan? doon. Last year? Hindi po. Nung Ito lang po. June. 13. June 14. June. June 14. Okay, so June 14. So Mayo kayo nag-advise. Apo. Kailan ba dapat last day nyo? 19 po talaga. 19. June. June 19. Opo. June 19 dapat last day. June 14 nag-advise kayo na hindi na kayo muna makakalipat. Apo. Kaya ang nangyari is dapat mag-i-stay kayo. Pero ang nangyari, sabi daw, may panibagong renter na napupunta. Sabi kinabukasan daw po. Hindi ba Madalap kayo ka nag-usap agad ng may-ari? Hindi ba kayo nag-usap ng Hindi, may-ari? nagchat-chat siya na umalis na yung... Tumawag po siya sa akin. Tapos sabi niya, Hindi, pero hindi ba kayo nag-usap? Like, nagkaroon Hindi siya ng- nakipag-usap, nagtatago po siya eh. Laging wala doon. Nandun sa kabilang bahay, yung washing machine niya laging sarado. Kasi po maraming utang. Mhm. Pero hindi, nag-usap ba kayo doon sa issue na mismong problema doon sa paupahan na kayo ay hindi muna makakaalis? Parang binabawi niyo ang inyong advice nung una na Yes kayo po. ay aalis. Sinabihan niya. Ano naging usapan doon sa may-ari? Hindi, sabi ng di ba sinabi sa'yo sa tawag hindi, kailangan nyo nung umalis ngayon. ayun na. May lilipat na bukas. Tapos nakiusap po ako na pwede bang bukas. Sabi, hindi, ngayon na. Ngayon din, umalis na kayo. Tapos ayun nga po, na-pressure ako, na-high blood ako sa kanya. Kasi sabi ko po, wala po yung caretaker. Gabi pa po uwi siya, Okay. wala po siya. So, nagkaroon kayo ng pag-uusap, sabi daw na hindi na daw kayo makakapag-stay dahil may papasok na panibagong Opo. renter. Opo. Siguro na-secure na niya bago kayo umalis.
Pero nagkaroon lang ng problema last minute Opo. ng sa inyo, kaya nananatili sana kayo mag-stay. Pero hindi na niya kaya i-cater or gawa ng paraan yun. Siguro para sa side niya. Ngayon, ano ba nangyari dun sa lilipatan niyo? Hindi niyo ba putol yung kinausap susi. yung may-ari? Sinabi, may problema to, bakit hindi niyo Hindi, ayusin? sinabi na po namin. Gabi pa po kasi noon ng Friday na ang dating. Wala pa po Kanino nung bang time na yun. kasalanan yun? Sa inyo o dun sa mismong may-ari? Doon po sa lilipatan po sana namin, kaya hindi po kami agad nakahakot ng gamit. Yes, kanino nga ang kasalanan yun? Yung sinasabi niyo yung problema sa lock? Caretaker po. Si caretaker. Opo, wala pa po. Ngayon, si caretaker, nagkaroon ng problema doon sa lock, kaya hindi kayo nakalipat. Ngayon, sinabihan nyo ba yung may-ari ng lilipatan? Yes Opo. po. Anong sabi niya? Kasi Friday pa daw ang uwi ng caretaker po. Tapos nung Friday na yon, yung June 19, Pero nakalipat din kayo doon. Opo, nung madalian gabi na na po. din po yun. Madalian Pero po. nakalipat na kayo Opo. doon sa mismong dapat i-stayan ninyo. Opo. So anong nagiging problema natin? Hindi, doon? ito kasi yung time na yun, madalian na ng gabi na po. Napuwersa Tapos po ito, ako. nagakot na rin. Tapos, Tumulong na rin to kasi Anong ngayon, oras na rin opo, po? ating gabi na. So yung nakikita ko dito, parang yung nangyari or sinapit ng anak ninyo ay itinuturo nyo doon sa stress na nangyari doon Opo. sa away ninyo doon sa Doon po. previous na pinagkunan ninyo, pinagpaupahan. Kaya mabilisan kayo lumipat Opo. doon sa panibago. So umabot sa point na nagbuhat ka ba? Opo. Opo, time na yon, madaling araw ba yon o umaga Hindi, na? okay, so nagbuhat siya. Umabot sa punto na nagbuhat siya. Kaya parang tinitignan ninyo na yun ay isa sa mga dahilan. Opo, doon. Okay, ano pa ba yung ibang issue na gusto ninyong i-discuss ngayon aside dito sa issue ng paupahan na mukhang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Yun nga po, yung sa mga about sa nagpapaupa, dapat tayo sundin natin yung patakaran o rules, Ano ba batas. dapat patakaran na susundin nila? Yung kung yun na po ba yung inano ng batas, di ba po? Hindi naman basta-basta pwedeng magpaalis ka agad na hanggat walang nalilipatan. Pero nag-advise po kayo na aalis na kayo. Opo, kaso tulad nun, na nasiraan, na hindi mabuksan yung pinto, sinasuggest pa na presi sa kanya, nasirain daw yung pinto. Sinabihan siya. Okay, sige. So, tinitignan nyo lahat ng sitwasyon na yun ang tinuturo nyo kung bakit yun ang sinapit ng bata. Yes po. Kasi yung time na yun, doon nagsimula sumakit yung tiyan niya. Okay, so doon nagsimula sumakit yung tiyan. Ano pa yung naging issue ninyo aside doon sa issue ng renter? Sa hospital. Ano naging issue natin doon sa ospital? Umabot na ng 29 hours bago mailabas yung bata. 29 hours. Opo. Okay. 29 hours siya nag-labor? Opo. Hmm. Tanging, nung pagdating pa lang namin, sasabi, walang heartbeat. Tapos, Okay, sige. Bago dyan, siguro pag-usapan muna natin itong issue ng paupahan ninyo. Kausapin muna natin may-ari ng paupahan na si Presi Sapinoso. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po, sir. Yeah, Ma'am Presi, ako po si Carl Bitag, nakalive po tayo ngayon. Ma'am, ano pong masasabi natin bilang isang may-ari ng paupahan dito sa nangyaring issue daw na pinaalis nyo daw ng ura-urada at nagkaroon daw ng problema yung kanilang lilipatan, but it so happens na parang hindi nyo daw sila pinayagan na mag-extend. Sir, pwedeng ikwento ko lahat muna, ang simula. Hindi na ma'am, diretso na tayo doon sa mismong issue kung ano pong naging problema, bakit hindi po ninyo napagbigyan sila. Sir, ganito kasi yan. Wala kami dito sa Quezon City, nasa Bulacan kami. Ngayon, ang concern ko lang dyan, sir, pag umalis sila, iiwan yung susi. Tapos, iwan lang nabukas ang bahay kasi wala akong duplicate nung titirahan nila. Okay, So, sandali. sir- Si Presi yung may-ari ng unang paupahan, tama? Okay. Sige ma'am, continue. Tapos, ang nangyari, minumura na niya ako. Sabi po, tang ina mo, patagutom ka. Okay ma'am, Kung ano bawal kung po mga tayo ano, magmura. ano, Naka-live ha? po tayo ngayon ma'am ha. Bawal po magmura. Ako, sabi ko gano'n sa kanya, ma'am. Nick, hindi ako nang aaway sa'yo. I-remind ko lang kasi wala akong duplicate ng susi. Hindi, okay. Bakit po duplicate yung pinag-uusapan? Akala ko ba yung issue is yung pagpapaalis sa kanila na nakikiusap sila daw sana na mag-stay sila at nagkaroon ng problema doon sa kanilang lilipatan. Ay, sa ganito yun. Nung nangyari yun kasi, sabing
Doon nga, nag-usap nga tungkol nga doon sa susi dahil pinagmumura niya ako. Sabi niya, hindi ako makakaalis dito. Sabi niya, hindi kami makakaalis. Susi ng alin, ma'am? Sabi niya, hindi daw sila makakaalis kasi daw naputol daw yung susi doon sa Doon sa lilipatan nila, oo, tama. lipato nila. Kasi naghakot na sila, sir, eh. Yes, Naghakot yes, ate, yes. Tapos last nila yung 19. Yes. Ngayon, sabi ko, kausapin mo yung landlady mo. Kausapin Landlady yung? mo, sabi ko gano'n sa kanya. Para magawa ng paraan na makapasok Kausapin kayo. sino, ma'am? At saka wala yung sinabi siya na mag-i-extend. Then may oras Ma'am, na ma'am, ma'am, pinipili. ma'am, Ba't ma'am, parang magtatanong hindi muna ako, sila ma'am, no? ng Kasi hindi ko gabi. maintindihan So, yung may punto ninyo. pinagsasabi Ma'am, sila. ma'am Presi, nakikinig ba kayo? Ano po? Magtatanong ako, ma'am, narinig nyo ba ako maayos o mahina ba signal Hindi ko ninyo? maingay, sir, eh. O ma'am, makinig ka muna kasi ayoko nagmumukhang didiskusyon tayo dito ngayong araw. Kasi ayoko na ng mahabang kwento, ang tinatanong ko lang naman, yung nangyari dito sa kanilang lilipatan, nakiusap lang naman sila kung pwede sila mag-extend o bakit hindi sila napagbigyan? Hindi nga sila nakiusap, sir. Yun na nga, pinagmumura ako. Bakit umabot sa punto, ma'am, na pinagmumura ka na kaagad kung hindi naman sila nakikiusap? Ano muna yung pinag-uusapan? Hello, Ma'am Presi? Yes, sir. Ma'am, tinatanong ko sa inyo, ano po yung pinag-uusapan? Bakit po tayo nag-uusap tungkol dun sa murahan kaagad? Ano bang pinag-uusapan nyo? Bakit umabot sa punto ng murahan? Hindi ka lang naman nagmumura, sir, eh. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa akin. Tapos biglang binaba niya yung... Okay, ano ba, ma'am, ang pinag-uusapan ninyo? Huwag na tayo dun sa murahan. Ano pong pinag-uusapan? Tungkol po ba doon sa kanilang pag-extend? Tungkol ba doon sa kanilang pag-alis? Wala napag-usapan sa pag-extend. Ang ano lang doon, ang point ko lang doon, yung iiwan yung susi. Iiwan yung susi. So, pinapayagan mo naman sila mag-extend. Wala siyang sinabi na ganun, sir. Na mag-extend O, sila. sige, ma'am, pasagutin ko sila. Sila mismo nandito sa studio. O, ma'am, sir, bawal pong mura. Go ahead, kausapin niyo si Ma'am Presi. Nakiusap po ako noon na sabi ko kahit po bukas ng umaga. Kasi nga po, wala pa nga po yung caretaker. Gabi pa nga po dating. Tapos hindi pa nga po kami makapasok. Sabi niya ngayon na. Sabi ko ano po, ilalabas po namin yung gamit namin sa labas. Oh. So, Eh, yun, sabi yun niya, ang nakiusap kayo. Opo, nakiusap O, po ma'am, ako sa nakiusap kanya. naman pala sila. O, bakit niyo po sinasabi ngayon yung susi? Sa akin, sir. Basta ang sabi ko lang, Be, sa amin naman walang problema kung mag-extend sila doon kasi July... Yes, June so 15 bakit yata hindi yun, po sila 15. na-extend, ma'am? Bakit papasok hindi yung sila bagong nakapag-extend ng beses. kanilang stay? Wala yan. Hindi siya nasabi na mag-extend. Wala nang problema kasi wala naman naka-occupy doon. Pwede naman sila kinabukasan. So sinasabi Wala din... silang, hindi nila maano yung caretaker. Ang problema kasi, lumalabas sa mga bunganga nila yung masasamang salita. Porke patay gutom kami, lahat ng masasama. Okay, so Yung- nagkaroon kayo ng yung- diskusyon tapos hindi sila nakapag-stay na mas matagal. Tama po ba? Opo, tapos ano na. Kasi nag-away-away na kayo kaya hindi na umabot sa Hindi punto na naman nag-stay nakikipag-away sila. kasi Ma'am Presi, Ma'am Presi, narinig niyo ba ako? Kasi ayoko na makipag-diskusyon or away, tapos na yun eh. Binabalikan ko lang naman, tinatanong ko kung ano nangyari. So ngayon, ang sinasabi ninyo ay dahil dito sa mag-asawa na to, ay parang sinasabi mo na nag-away kayo, eh tinuturo kasi nila ngayon eh parang isa ka daw sa dahilan kung bakit daw nawala yung bata. Ay, hindi ko na ano yan, sir, kasi ang ano ko talaga sa kanila. Ano yun, ma'am? Ako nakipag-away, sir. Magpakaganda ng ano ko sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagmuda? Hindi ako nakipag-away sa hindi. Sige, ganito ma'am. Ganito ma'am. Ma'am Presi. Ma'am Presi. Ganito. Sa Bulacan kami. Sige, ganito na lang, no? So, hindi ka naman umaamin na may mga nasabi kang mali sa kanila. Ang sinasabi mo is sila ang nauna, kaya nagkaroon ng away. Tama po ba? Kaya ko sir, wala namang away. Kasi binabaan lang ng sinipulo. Sige ma'am, ganito. Ayoko na masyado mag-dwell dun sa mismong away. So, anong nangyari? Nagkaroon kayo ng sagutan, hindi na-extend, tapos na tayo. Yun na lang yun.
So with that said, Wala Ma'am sila Presi, mag-i-accept Ma'am sila, Presi, sir. Ma'am Hindi Presi. nga pakiusap, kundi kung nakiusap sila, bakit hindi kami magbibigay? Kasi Ma'am, sila namang umuukupa. Ma'am Hindi naman sila Presi, sinusunod ako hanggang naman ay, kinabukasan. Ma'am Presi, Ma'am, hindi ko po kayo inaakusahan na kayo po ang dahilan ng pagkamatay or what, ako lang naman ay nag-iimbestiga. Okay? Ngayon, kung sapaw-sapaw tayo dito, away-away tayo dito, walang kakwenta-kwentang usapan to. Kasi wala naman ako pakialam ko ano man pinag-awayan ninyo in the first place. Ang sa akin lang naman, nag-iimbestiga lang naman ako. Naintindihan nyo, Ma'am Presi? Masyado mahina kasi sir yung busit nyo sir, kaya hindi ko gaano marinig. O sige ma'am, with that said, maraming salamat sa inyo. Ako lang naman ay nagtatanong. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Presi. Ganito, pressured na kasi tayo sa oras. 3 minuto na lang. Ang haba-haba pa kasi ng pinag-uusapan. Ganito, we can go straight doon sa inyong issue. So, tinuturo nyo itong si Presi ang naging isa sa mga dahilan kung bakit namatay yung inyong anak. Tama po ba? Yes po. Pagkatapos, itong ospital, ang sinasabi ninyo, anong dahilan? Bakit sangkot naman ang ospital ngayon tungkol dun sa rason sa inyong pagkamatay ng inyong baby? Parang emergency na po yung pagdating namin dun eh. Sasabi na nila, no heartbeat, tapos iba yung kulay ng tubig na panubigan lumabas. po. Bakit hindi nila ginawa yung madaliin o gawin nila yung CS, yung mga gano'n na ano, o kaya bigyan Paano ng pagpailan. hindi madaliin? Yung kasi sasabi nila no heartbeat, parang patay na daw yung bata sa loob. Pero hindi po ako naniniwalang patay na Kasi kasi umihilap nahilap pa eh. pa naman po yung tiyan ko nun, nung time na yun eh. Oh, but again, I mean, eksperto ng mga doktor yan eh. Kung gusto nyo siguro, marinig natin doon sa mismong Yes doktor po. ang kanilang assessment. Opo, So paano siguro with that said, may makakausap tayo na OB-GYN from Fellow Philippines Obstetrical. Haba nito. Basta, yun ang kanyang sa Fellow Philippines, si Dr. Luisa David. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello, good morning po. Yes. Ma'am, Dr. Luisa David, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Ma'am, what can you say regarding dito sa nangyaring insidente? Kasi itong mag-asawa, tinuturo pong rason ng pagkamatay ng kanilang anak ay dahil dito unang-una, sa away daw nila doon sa kanilang may-ari ng paupahan, dahil nagkaroon ng diskusyon, hindi magandang usapin, nagbuhat daw itong si babae. And then pangalawa daw ay hindi daw inasikaso kaagad ng ospital dahil daw nakita na nga daw ng ospital na no heartbeat, iba daw ang lumabas, the fluids dun sa babae, assessing that the said fetus or kid was already dead in said womb ng babae. So, meron pong official death certificate din dito which is parang hindi sila naniniwala. Sinasabi daw lang kapabayaan daw ng ospital at nung dahilan daw away din ng mismong may-ari ng renter or yung nagpaparent. Ano pong masasabi natin, doktora? Pwede magtanong kung ano siya, sa private o sa government Sa hospital? East Avenue. Isa pong government East hospital. Avenue. O di, pagkagaling naman ng mga doktor doon, ang pagkasabi sa akin, yung baby, ang cause of the nuchal cord coil. Ibig sabihin, yung umbilical cord, yung pusod, umikot sa ulo, sa leeg ng bata. Okay. Kaya parang nagbigti, ganon. Ang mga causes kasi po niyan, pwedeng excessive amniotic fluid, masyado maraming yung panubigan. Pangalawa, yung fetal movement niya, medyo magalaw yung baby. Pangatlo, masyado mahaba yung cord, kaya naiikot. Yung kung tungkol sa nuchal cord coil, talagang beforehand, bago mamatay yung baby, malikot siya sa loob ng siya niya, masyado malikot. Siguro naramdaman niya o hindi. Siya pa yun. May signs na ganon. Okay. Because pertaining to the stress and kung sa noise ng it's not relevant to the cause of death. Kung noisy yung maingay, ang baby is well protected first by the abdominal layer, yung ating bilbil na makapal. Pangalawa, yung bahay bata, makapal din yun bago makarinig na maingay yung baby. Okay. Saka, hindi ko siya magkakaroon kung meron man, magkakaroon ng defect lang sa hearing. Pero that is before the development ng saka prolonged exposure. Kung lang hindi talagang protektado yung baby. Okay.
Doc, matanong ko lang kasi may nababanggit sa akin na naglipat kasi sila ng parang bahay or tinitirhan. Ngayon, it came to the point dahil doon sa mabilisan na kailangan sila umalis, nagbuhat daw itong si babae ng mga gamit. So, is that a possible cause dito sa umano'y said cause of death ng bata? Wala. Irrelevant ang cause of death. Yung stress niya, pagbubuhat. Kasi ang po dyan, cord coil. Nakapulupot po. And it's not predicted kung magkaka-cord coil ka. Sometimes, nakikita po yan sa ultrasound, pero not every ultrasound makikita mo. Okay. Sometimes, during labor, nagkaka-cord coil kasi gumagalaw yung baby. Okay. Ganun po. Kaya Yeah. yung sometimes naman, tama-tama pag ultrasound, kitang-kita. Yung magiging emergency cesarean section na yan, pag na-term yung baby, katulad yung sa kanya 38 weeks, that is considered term. Kaya Okay. fetal death sa layman's term, stillbirth, hindi abortion. Okay. Ma'am, matanong ko lang din, no, last question ko na. Regarding dito, is there any external factors, meaning sa labas ng kanyang katawan na hindi sa loob, na naging possible cause to this said cause of death? Wala. Walang external So kahit factor that away, could ma'am, contribute. pagbubuhat, ganun, hindi related? Wala. Hindi. Alright. Okay. So Hindi siguro, talaga ma'am, po. with that said, balikan ko lang itong mismo mag-asawa. Sige po. Mga sir at ma'am, narinig nyo sa mismong OB-GYN. Kasi naintindihan ko naman ng inyong mga rason na sinasabi ninyo. But she's the expert, OB-GYN siya. She knows different cases dito. Alam niya kung paano lahat. So ano pong masasabi ninyo base dito sa ating nalaman ngayon? Kasi kahit ako, hindi ko naman alam yun. Sa ultrasound po kasi, wala po silang nakita. Nung time Yeah, na, which is sabi ng doktor na nakikita or hindi nakikita. tapos, nung namatay nga po, nung nilabas ko po yung bata, sabi nila, pumulupot, pero hindi ko po siya nakita. Hindi po nila pinakita sa akin na nakapulupot. Sige. So, siguro with that said, Dr. Luisa David, maraming salamat po sa inyo. Sige po. Thank you din po. Alright. So, again, ma'am, sir, naintindihan ko naman yung inyong sinasabi na marami na po kami mga cases na lumalapit din po na ganyan. Na marami po din tinuturo na naging posibleng dahilan kung bakit nangyari ito, nangyari yan. But siguro para sa akin, no, maganda na isipin na lang natin na yung so-called kid is in a better place ngayon. Okay? He may have not made it here, pero siya po ay nasa buong may kapal kung naniniwala kayo sa Diyos. Opo. Okay? Lagi niyo po siya ipagdasal. Okay? Yun pong aking masasabi. Kasi mapapagod din kayo sa kakahabol sa kung sino-sino na hindi naman natin din masabi kung ano ba talagang dahilan, kung sila ba talagang dahilan. Di po ba? So, ako naman, sana nagbigay ako ng linaw sa inyo regarding dito. Ako naman, sinubukan ko imbestigahan, sinubukan ko tanungin. But at the end of the day, eksperto or doktor ang makakapagsabi. Klaro po sa inyo? Ako naman, nagpapasalamat ako kasi sinubukan ko naman talaga na imbestigahin. Okay po? Okay, maraming salamat sa inyo, ha? At magbabalik tayo. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Dahil sa isinuling sirang bus, konduktor at driver, ginulpi ng may-ari. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Lumapit po kami sa Bitag para ireklamo po si Mr. Froilan Marquez sa pananakit sa akin, pagbubugbog at pagbabanta sa buhay namin. Pag-utusan lang po kami ng amo namin na ibalik po ang bus na inarkilan niya po doon sa amo niya. Kaso nga po, ang nangyari, kami po ang napagbalingan at sinaktan. Binugbog po ako
ni Froilan Marquez. Gusto ko po ipanagutin siya sa pambubugbog sa akin at pagbabanta para matapos na po ito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so ngayon kausapin natin yung mismong nabugbog na konduktor ng bus na si Arnel. Magandang umaga po sa inyo, sir. Maganda nga po, tangali po, Sir Ben. Sir Arnel, si Carl Bitag po to, anak po ni Sir Ben. Sir, Okay po, Sir Ben. yeah. Sir, matanong ko lang sa iyo, no, kasi hindi ko pa rin parang makuha kung bakit ka binugbog, no? Kasi bakit naman umabot sa punto ng bugbugan dito? Pakibahagi nga sa akin kung ano bang naging dahilan. Opo, Sir Kyle. Ganito po yan, Sir Kyle. Kami po, inutusan po ng amo namin na ibalik po ang bus na inarkilan ni Mendoza kay Boss Froilan. Okay. Ngayon po, pagdating po ng garahe, yun na po na binabalin po sa akin ni Boss Froilan yung kasalanan na that ako daw po yung short boundary. Ngayon po, hindi naman po nangyay, wala naman po akong alam na short boundary po ako. Okay. So sir, yung mga issue na nagkaroon ng kainitan is short boundary tsaka ano pa? Yun po, tapos ang pagbalik po namin ng bus na inarkila ng amo namin kay Boss Froilan. Okay. Si Froilan, ito yung umano yung nambugbog sa'yo. Opo, Sir Guy. Okay. Ngayon, inutusan lang kayo ng boss ninyo na itong si Mendoza na ihatid lang ang bus pabalik doon kay Froilan. Tama ba? Opo. Ngayon, paghatid mo ng bus doon kay Froilan Marquez, nalaman niya na ikaw ay kapos doon sa boundary. Tama ba? Hindi po, boss. Ayun po ang pinapa-obliga niya sa akin na hindi naman po ako church boundary. Trouble po yun nung araw na yun. Pakiulit nga, Hindi sir. po talaga mabubuo ang boundary, boss. Ay, sir. Pakiulit. Hindi po talaga mabubuo ang boundary dahil sa short, ano po yan. Hindi, pero sinasabi niya, ito lang, yung sinasabi ko lang, sir, yung sinasabi ng kabila, kaya kinainit ng ulo niyan, ay dahil daw, short daw ang boundary mo. Tama ba? Hello, Arnel? Arnel, narinig mo ba ako, Arnel? Opo, Sir Guy. Yeah. Arnel, ang sabi ko, uulitin ko ha, yung naging dahilan daw na ikinagalit nitong ni Froilan ay dahil daw short ka daw sa boundary na niremit mo. Hindi po, sir. Para pong lumalabas na pagbalingan lang po ako ng galit sa pagbalik ng... Naintindihan ko yun, sir. Ang sinasabi ko, base doon sa kanya. Hindi ko po sinasabi, sir, na totoo. Base sa kanya, yun ang ikinakagalit niya. Opo. Hindi po. Alright. So, yun, sir, yung sinasabi ko. Kaya, ano naging diskusyon ninyo? Paano naabot sa puntong bugbugan? Hindi ko po alam sa kanya kung bakit niya po ako sinaktan ng ganun po, sir. Hindi, kwento mo sa akin, sir, yung mismong usapan ninyo. Kasi syempre, hindi ko tatanungin kung anong rason ba't kanya sinapak, di ba? Yung tinatanong ko is, yung rason or yung mismong pangyayari bago umabot doon sa bugbugan. Ganito po yan, sir, eh. Pag baba ko po ng bus at inutusan po ako ng driver ko, babae ko na po yung si Boss Froilan. Ngayon, galit na po si Boss Froilan. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro po, ang isip niya kung bakit binalik po ito. Nabaling na lang po sa akin. Yes. Paano nga, Arnel? Kwento mo kasi sa akin yung mismong mga sinabi niya sa iyo bago kanya nasuntok, nasapak, nasaktan. Bago umabot doon, ano mga sinasabi niya sa iyo? Yung short boundary daw po ako, sir. Pero hindi po yung short talaga, boss. Hindi, okay lang, sir. Sabihin na natin na yun ang kanya mga sinasabi. Kasi nga po kami ng bus po. Tapos, may sira Kaya yung bus. hindi po mapubuo talaga ang boundary. Hindi, okay, sir.
Hindi mo kasi kailangan, sir, sa akin magdepensa. No? Pag-usapan lang natin kung ano mga sinasabi niya sa'yo, huwag mo isingit yung depensa mo. Okay? Okay, Gusto ko kasi okay. malaman at maintindihan anong mga sinabi niya sa'yo. So, una, sinasabi, short ang boundary. Tapos yung isa is, ano yung isang problema? May sira yung bus. Opo. Okay, so may sira daw umano yung bus. Anong naging reaksyon nitong ni Froilan? Sintok na po ako. Dinerecho suntok na. So nag-uusap Opo. kayo, nung una uminit na ulo niya tungkol sa boundary, then nalaman pa may sira yung bus, tapos sa bugso ng damdamin niya, binugbog ka na. Opo. Alright. So pagkatapos ng insidente, anong ginawa sa'yo ni Froilan? Nangiiba ng paumanhin? Anong ginawa sa'yo? Wala po. Wala nangyari. Parang as if wala lang. Wala po. Binugbog Wala ka po. lang, pinagbugtungan ka lang, pagkatapos wala na. Parang ginawa Wala ng po. punching bag. Opo. Okay. Sige, with that said, sir, stay ka muna dyan sa linya. Kausapin na natin itong mismong inireklamong bus owner na umunin ng bugbog dito kay Arnel. Si Froilan Marquez. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Alright. Sir Froilan, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon sa IBC-TV 13, CLTV 36 at Bitag platform. Sir, ano pong masasagot natin kasi medyo mabigat itong akusasyon laban sa inyo? Ano po, sir? Ako. Yes. Sir, ulitin ko, gusto ko po sana na masagot ninyo itong mga akusasyon laban sa inyo na kung saan binugbog nyo daw itong tauhan ninyo or itong nanghiram daw ng bus ninyo, parang pinag-utusan lang na ito si Arnel Salazar. Ano pong masasagot natin dyan? Katunayan po, sir, nandito kami sa barangay ngayon. Magkasundo na po sana kami. Sir, wag muna natin pag-usapan yun dyan sa barangay. Gusto ko muna malaman kung ano nangyari bago ka humantong dyan sa barangay. Kasi, syempre, may rason kung bakit ka nandyan sa barangay. So, yun ang gusto ko malaman. Yun po, sir, yung katanungan nyo kung anong nangyari, sir. June 21. June 21, dinala yung isang bus na ang naglabas po dyan si Mr. Mendoza. Okay. Ito yung nagrenta sa'yo. Sir? Ito yung nanghiram sa'yo ng bus. Si Opo, Edward sir. Mendoza. Mendoza. Okay. Opo. Yung dinala ni Arnel Salazar at saka ni Ryan Villanueva. Nung dumating yung bus, napansin ko na may sira yata yung bus. Pagkatapos pinuntahan ako ni Arnel, sabi niya sa akin, pinadala daw ni Mendoza kasi hindi si Mendoza ang nakapagdala kasi may hinabol daw siya na tao. Okay. Yun ang sinabi sa akin, sir. Okay, so totoo ba sir na dahil umano dito sa short sa boundary tsaka dito sa may sira yung bus? Sir, ganito. Yung pagkakataon ko po yun, sir, na makita si Arnel. Kasi yung nagdaan, mga isang buwan na ang nakaraan, sir, may nangyari kasi. May nangyari kasi nung nakaraan, isang buwan pa ang nakaraan. Okay. Kinuha nila yung bus. Pagkatapos, nag-declare sila na maririker. Okay. Sir, So yun sir, okay. Sige sir, just para mabilis lang ng ating usapan sir kasi medyo limited lang ang ating oras no. So yun sir ang sinasabi ninyo na kung bakit siya nagkaroon ng short ng boundary dahil sa mga issues ng record kung ano man kaya siya nag-short, tama po ba? Ganito po sir, ang basis ko na na-short siya sir, ganito. Nung dumating siya sir, 3,000 lang yung inaabot sa akin na pera. Hindi, okay. Nung nakaraang buwan pa, yung sinasabi mong month issue. Sir Froilan, sorry no. Kailangan mo kasi na follow my questioning kasi kailangan natin bilisan. Hindi, I don't have all day. Limited lang ang oras ko. So, tama na dahil doon sa issue ng umano'y short ng boundary na kung ano man yung issue from the month before and then itong current na pagdating niya may mga sira yung bus. Tama po ba? Opo sir, yung kulang yung diesel at saka boundary sir, wala yung boundary. Okay, so yun ang dalawang issue. Pagkakataon ko kasi sir na magtanong sa kanya kasi nung nangyari yun. Okay na sir. Okay na sir. Naintindihan ko na yun. Kasi
Yung importante lang sa akin, kino-confirm mo yung dalawang issue na yon. So tama, kino-confirm mo na yun ang dalawang issue dito kay Arnel Salazar. Tama po ba? Opo. Okay, Ito ngayon, yung naging dahilan. nag-usap na kayo ni Arnel nung nadala yung bus nung time nung last month, nung June 21. Ano naging usapan ninyo at bakit umabot sa punto na nagkaroon kayo ng bugbugan? Ano sir, umalis siya sir eh. Wala daw siyang kasalanan. Umalis na siya. Hindi na ako masagot kung bakit bakit yung ticket sir na 13,000 ang issue ko. Wala pang 1,000 na lang, 1,000, wala nang 1,500 yung binalik sa akin. Pagkatapos 3,000 lang yung 3,000 lang yung naiabot sa akin na pera. Okay. Nasaan na ngayon yung 9,000 plus? Okay. So, doon ka sir nagalit dahil malaki yung kulang. Pagkatapos umalis na siya, sir. Umalis na siya sa anong araw na noon. Umalis na, hindi na bumalik. Ay anong June 21 na pumunta diyan. Yun yung pagkakataon ko sa kanya. Okay. Sige sir. Diretso na tayo dun sa mismong araw ng June 21. Ayoko na balikan yung mga nangyari before, no? Kasi na-establish na natin yun, sir, na may mga problema, may mga short, may mga problema yung bus. So, diretso na tayo, sir. Ano po yung nangyari nung time or insidente na nagkaharap na kayo nung June 21? Diretso na tayo dun, sir. Yun po, sir. Hindi ko naman tinatanggi po na napagbuhatan ko ng kamay. Okay. Paano mo napagbuhatan at bakit mo napagbuhatan unang-una? Bakit ka umabot sa punto na parang nasapak mo siya o nabugbog mo siya? Opo, sir. Ganito kasi, sir. Nung pupunta na kami sana ni Ryan kasi namatay yung bus na dinala nila. Pupunta na sana kami doon sa harap para i-start yung sasakyan. Sir kung baga sinalubong ako. Yun sir, talaga. Sige sir, mahaba kasi yung usapan, no? Medyo na ako dito kasi diretso na tayo dun, sir. Sa mismong usapan ninyo ni Arnel, ano po ang nangyari doon sa usapan ninyo ni Arnel? Wag na po tayo, sir, na sinalubong ako sa harap, kung ano-ano. Diretso na tayo, sir. Ano yung naging usapan ninyo bago mo siya nasapak? Sabi niya nga, sir, wala daw siya kasalanan. Yun po. Doon sa mga sinasabi mo sa kanya na dalawang issue mo. Yung sa bus at yung doon sa boundary. Tama? Opo, sir. Sir. Ngayon, tinanggi niya, sinabi niya, wala. Anong ginawa mo? Yun nga, sir. I-explain ko sa kanya, bakit wala kang... Yes, anong ginawa mo? Sinapak mo kaagad? Paano? Hindi pa nga, sir. Nung in-explain ko nga sa kanya... paano mo, sir, sinapak? Diretso na tayo doon. Gusto ko malaman paano mo sinapak yung tao. Sir, nung punta, i-start ko na sana, pupunta kami... May sinabi ba marami bang sinabi si Arnel sa iyo, kaya parang uminit yung ulo mo, kaya binalikan mo siya? Yun nga po, sir, sabi niya na wala siyang kasalanan. Yung pininto ko po sa inyo, paano siyang walang kasalanan? Siya ang konduktor. So dahil sinasabi niya na wala siyang kasalanan, sinapak mo? Hindi nga, sir. Hindi pa. Tini-explain ko po. Sige, sir, diretso na tayo. 4 minutes na lang. Maiksi na lang oras. Papunta na ako dun sa harap ng bus na sinauli nila para i-start sana, sumalubong siya. Yun na po, nung sumalubong siya, talaga nasapak ko na. Paano salubong? Paano ba, sir, yung salubong sa'yo? Yun nga, sir, sumalubong siya nung pupunta ako doon sa So pag salubong niya, sinapak mo kaagad? Opo, sir. Okay, sir, matanong ko, nanghihi ka ba naman ng tawad dito kay Arnel? Ngayon, sir, opo, ngayon. Kailan? Bago pa ba kami tumawag o nung time na tumawag na kami? Ngayon lang, sir, ngayong araw lang po. Bakit ngayong araw lang? Sa tagal-tagal ng panahon, June 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tapos July na ngayon. Bakit sa haba-haba ng panahon, ngayon mo lang napili na mag-sorry? Iniintay ko din naman, sir, kasi nagbarangay daw. Hindi, sir, yung barangay, matagal-tagal na yung panahon. Yung barangay, yung mismong June 21 mismo, sir, pagkatapos mo siya masapak, bakit hindi ka nanghihingi ng tawad?
Yun siguro ang kasalanan ko, sir. Yun ang isa kong Hindi pagkakamali siguro, ko. sir, yun talaga ang kasalanan mo. Kasi nung time na yun na sinapak mo siya, dapat pagkatapos, inasikaso mo na siya, nangihi ka kagad ng tawad para tapos na. Pero ang nangyari, iba yung nangyari. Ilang araw nakalipas, sinapak mo, parang wala lang eh. So siguro, tatanungin ko muna si Arnel kung bukas pa ba ang isipan niya na para patawarin ka. Arnel, nandiyan ka ba? Opo, sir. O Arnel, narinig mo naman yung sinagot nito ni Marquez. Anong masasagot mo eh? Pinapatawad mo na ba siya? Tao lang naman po tayo, sir eh. So ang sinasabi mo ay willing ka naman magpatawad. Opo, sir. Kaso dapat maging awareness naman siya sa mga ano ko. Tapos yung tanggapin niya na talagang kasalanan niya kasi hindi naman po tayo na bato para hindi masaktan yung damdamin. Tama. Okay. So siguro Arnel, ako naman nagpapasalamat sa pagiging mapatawarin mo, no? Ang bihira lang kami makakita ng mga tao na lumalapit sa amin na willing naman magpatawad. So siguro ganito, mas maganda Arnel, magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay. Coordinate namin after ng program para magkaroon ng maayos na usapan para dito sa inyong dalawa. But regarding dun sa mga issues ko, ano man ang pinagawayan nyo, I think maganda din na mapag-usapan nyo na maayos doon na din sa barangay. Para wala na tayong away-away kung ano-ano pa. Lahat yon ay masettle nyo na. Alright, Arnel? Hindi naman po pangit talaga sa akin talagang pakita niya. Ngayon lang yun na ano, parang nasaktan din kasi ako sa ano niya eh. Ginawa niya sa akin. Yes. Tatama naman, Arnel, no? Kahit naman sino, yung iba pa nga, magsasampa na yan ng kaso, pero ikaw, pinili mo pang patawarin itong tao na to. So, Arnel, ako nagpapasalamat, ha, sa iyong paglapit sa amin at nakatulong kami kahit papano sa iyo. And aasa ako dun sa update na magkakasundo kayo sa barangay, ha, Arnel? Okay po, sir. Alright, maraming salamat sa iyo. Okay, Froilan, nandiyan ka pa? Nandito pa ako, sir. Wag mo na... Maraming salamat din sa Bitag, sir, at nakatulong po kayo sa amin po. Nagpapasalamat naman din ako, sir, na ikaw ay sumagot. Pero unang-una, wag mo na, sir, uulitin yan. Kasi hindi magandang bagay na dahil lang mainit ang ulo mo sa isang bagay na pinagdidiskusyonan nyo, pinag-aawayan ninyo, ay pagbubuhatan mo na ng kamay. Hindi maganda yung tignan, sir. Na parang ginagawa mong punching bag yung mga tauhan. Okay, sir? Maraming salamat po, Wag mo na ulitin, sir, kasi talagang kung mangyari pa yan ulit, kami mismo ang Bitag ang tatayo talaga dito kay Arnel kung maulit mo pa sa kanya. Opo, sir. Maraming salamat po. Opo. Okay. Sige, sir. Maraming salamat sa iyo. Alright, so again, hindi lahat ng mga bagay dito na kung saan kailangan kagad sampahan ng kaso kung ano man. Pero dito sa ating programa, gusto lang naman natin din magkasundo. But if, let's say, talagang malala ang sitwasyon, talagang i-recommenda namin na magsampa ng kaso. But nakita natin ang bukas na isipan ni Arnel at gusto niya talaga magpatawad. Kaya yan ang kinalabasan ng ating sumbong ngayong araw. And with that said, babalik tayo itong pambansaang Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Vendor ipinost na utangera sa FB, negosyo nalugi. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. As of now, hindi na po ako makapag-work ng maayos. Actually, inaamin ko may mga utang ako. Dahil as a solo parent, need kong i-survive yung mga anak ko. Isa pong nag-post sa akin, anonymous, hindi po niya pinangalanan kung sino man po siya. Ang nais ko lang po is mabura.
kay Sir Ben Tulfo, kay Sir Carl, para humingi ng tulong. Kasi yung reputation ko po, reputation ng anak ko, napakasakit po bilang isang ina na ang titingnan nila, malalaman ng mga friends nila na ang isang ina nila isang scammer. Inaamin ko po, nagkakautang ako, pero binabayaran ko po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so makakausap natin ngayon itong nagrereklamo sa atin na si Ma'am Mariel. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang umaga po. Alright, so Ma'am, diretso na po tayo. No? So may mga post ata online regarding sa inyong pangungutang. So siguro muna, Ma'am, gusto ko muna malaman sa side mo, aminado ka ba na may mga utang ka? Yes po, hindi ko po ikinakahiya. Bilang Pakikwento nga sa akin, anong mga klaseng utang ang meron ka? sa 5-6 po, meron po ako sa Bombay, meron sa lending, pero binabayaran ko po. Itong pinaka worst na nangyari ngayon sa akin, sir, is alam ko po kung sino yung nag-post sa akin. Pero Sino yung nag-post? isang pulis po. Bakit naman mangingialam ang isang pulis? 2023 po, nag-start na po akong magkaroon ng isang kantin. Maganda po yung flow niya. 2024, ang nanay po niya is friend ko. Yung nanay po niya is Okay. Ma'am, kung hindi tayo siguro sure doon, no, it's an accusation. Baka magkaroon tayo ng problema dyan. Ayoko naman na ano mo yung sarili mo. So, siguro sir, ma'am, yung concern ko dito is, sure ka ba doon sa mga claims ay walang katotohanan? Wala talagang ano, kasi may mga binabanggit, kung pwede na ba natin mapakita yung mga sample ng mga posts ba? Yan, may mga sinasabi na may mga utang ka daw, taga Nueva Ecija, may estafa ka daw, mga ganon. Baka gusto mo, ma'am, isa-isahin na sagutin yung mga ganyan. willing po ako, sir. Kasi bakit may mga screenshot din tayo na nakikita dyan? Opo. Na kung saan, no, may mga pera daw na kinuha ka, ganyan. Opo. Willing po ako, sir. Kung i-allow nyo po, willing po akong i-start na ikwento. 2023, nag-start po akong magkaroon ng kantin. 2024 po, may nag-offer po sa akin ng pera. Yung nanay po niya is 125 lang po talaga ang kapital. Meron po akong 1,000. opo. Yun po, monthly po, tutubuan. Pag hindi po ako nakapagtubo, idinadagdag po niya doon. So ito po ba ay nababayaran mo? Opo, nung una po nababayaran ko. Ngayon? Ngayon po, until now, nababayaran ko po. Last May lang po, nagbayad po ako ng 5,000. Ang naibigay ko na po sa kanya is nasa 400 na po sa 125. So ilan po, ma'am, ang sumatotal ang nautangan na ninyo? Sa Bombay po, inaamin ko po. Hindi, lahat-lahat. Like magkano at ilan yung mga tao na nautangan nyo na? Sa ano po siguro po nasa 7 lang siya, kasama 7 na po. katao. Opo, pero Tapos, lending po at saka Bombay yun. So wala ka mga ibang connections dito sa mga tao na nagpo-post? Wala po, sir. Kaya po gusto kong linisin yung pangalan. So sa tingin mo, bakit ang lalabas na may mga post na ganyan? Kaya nga po, sir, yun po ang inaano ko, pinagtataka ko po. Kung ako po'y may kasalanan, kung po ako'y nagkasala, willing naman po akong harapin, idaan po sa tamang proseso. Hindi po ako tumatakbo sa responsibilidad ko bilang tao. Ang sa akin lang, So ano po, ma'am, yung dahilan kung bakit po kayo nandito? Ano bang gusto niyo mangyari? gusto ko lang po i-delete kung mahahabol ko po yung tao na yon para magbayad sa akin. Nang ginawa po niya kasi public scandal na po. Sa totoo lang po, sir, anak ko binubuli. 2 po yung college ko, hindi na po makalabas. Kasi alam po nila na ako ang ina nila. Ngayon yung anak ko, last time nagsabi sa akin, ayoko nang pumasok, gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, ma'am, may nabanggit din na meron atang case laban sa inyo na estafa. Totoo ba to? Nung 2018 po, pumunta po ako, nasa province po ako. So meron kang kasong estafa noon? Noon po, kasi ano po Dismissed? ako Ano ba? Dismissed na po yun. Kumbaga po kasi nung time na yun. So na-settle na siya. Paano opo, siya na-dismiss? nagbabayad po ako ng nagbabayad po ako. Mayroon din po akong... Paano siya, ma'am, na-dismiss? Hindi naman na po ako pumunta doon, hindi na po ako umattend at may nag-ano na rin po sa akin na wag na akong umattend. Magbayad na lang po. So wala kang nakuhang resolution na Wala dismiss po. ang kaso? Wala po. So ibig sabihin, then possible pending case pa rin yan. Hindi ko lang din po alam. Kasi pero kahit man, ma'am, kung ikaw ang sinampahan ng kaso nung araw tapos hindi mo inatendahan without getting a resolution na talaga ito ay isang
kaso na na-dismiss na ng korte, then ibig sabihin, ma'am, may pending case ka pa rin Hindi ngayon. ko po, wala po akong knowledge po doon. Pero meron po akong mga proof na nagbabayad po. Kasi kaya po ako nagtrabaho para magbayad. Actually, hindi ko naman po utang Pero yun, talaga. ma'am, kung sakaling meron kang pending case sa court talaga and confirmed to, then that's what you have to show the court na nagbabayad ka duly. Yun nga po, sir. Kaya, Bakit hindi ka buwabalik dun sa court? Sabi mo na hindi mo na napuntahan at may nagsabi sa'yo na huwag mo nang puntahan. Sino yung nagsabi sa'yo? doon lang din po, mga hearsay lang din po. Kasi ang ano ko nga Mga po... nagsabi sa'yo na huwag ka na mag-attend. Opo. Yun lang po. Pero ang ano nga lang po doon is nagbabayad po ako. Meron po akong proof na nagbabayad po ako. Kaya, So yung sinasabi na kaso sa Nueva Ecija ng staffa, yun yung binabanggit mo noong 2018? Opo, yun lang po yun. Noong 2018 po yun. Malinis. Kumbaga po, nakita na po ng parents ko yung tao na yun, nagbabayad po ako. May pirmahan naman na po na nagbibigay, nagbabayad po. Kaya wala naman po ang ano doon. Ang inilalaban ko lang po dito is yung itong tao na to, isa po siyang pulis talaga. Okay. Ma'am, kung hindi po tayo sigurado sa inyong sinasabi, mag-iingat po tayo. Kasi baka mamaya ay kayo ay, wag na natin sabihin na baka makasuhan kayo. Ako po, pinag-iingat ko lang kayo. Kasi kagaya po ng ginagawa namin dito sa media, we make sure that our information is vetted bago tayo magsabi at magsalita. Kasi again, yan po ay isang akusasyon. Ayaw po natin sabihin na yan po ay totoo. Okay? Ngayon naman, ikaw ay lumalapit sa amin dahil parang kagustuhan mo ata na ma-delete yung Opo, post. yun lang po, para po ako makapagtrabaho. Makapaghahanap buhay po ng maayos. Kasi wala na po akong kapayapaan. Then, para na rin po sa mga anak ko. Okay, so siguro, no, with that said, kausapin na natin si Attorney Batas Mauricio, ang ating resident lawyer dito sa Bitag, kung anong masasabi niya or anong tingin niya dito sa kaso ni Ma'am. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Po, Ginoong Carl Bitag Tulfo, magandang umaga po sa ating panauhin. Pangunahin po, napapakinggan po ng buong Pilipinas at buong mundo yung pagpapahayag na may nakabimbin na kaso. Ang payo po natin, gaya po ng payo ninyo, Ginoong Carl Tulfo, ay puntahan pong muli yung hukuman at alamin, huwag lang pong hearsay, huwag lang sabi-sabi na huwag nang pupuntahan. Doon po napapariwara yung mga may kaso dahil kung hindi na po nila pinapuntahan at hindi nila alam kung anong katayuan ng kaso, baka lumabas dyan, meron ng desisyon laban sa kanila. Kung kasong sibil, baka po sila pinagbabayad na at rarimatahin yung kanyang mga ari-arian. Kung ito na may kasong kriminal, malamang sa hindi, mapapatunayan nagkasala, abay baka po kulong ang kanyang haharapin. Yun po yung una. So kailangan po niyang magpunta sa hukuman, verifikahin ano ang katayuan, at pagkatapos harapin po ang kaso gaya ng sinasabi nyo, Ginoong Carl Tulfo. Pangalawa, yung pong pagpapadelete sa community standards po ng Facebook, batay po sa ating mga napapag-aralan sa mga nakakaraang kaso dito sa pambansang sumbungan ng Bitag, yung pong nagsasabing nag-post ang tanging may karapatan, Ginoong Carl Tulfo, na mag-alis po niyan, maliban na lamang kung magrereklamo po itong ating panauhin sa Facebook mismo at sasabihin niya na nilalabag nung post na yon ang kanyang karapatan, niyuyurakan ang kanyang karangalan, sinisira ang kanyang kapurian. So ang remedyo po niya dyan, pupunta sa Facebook, magsusulat sa Facebook at hihingin ang pagwawasto ng mga post laban sa kanya. Ginoong Carl Tulfo. Alright, okay. So ang sinasabi ninyo, attorney, that she has to get her affairs in order, meaning kailangan niya ayusin lahat ng mga kailangan niya ayusin muna, especially sa korte, bago niya tignan yung mga ganong klaseng post. Tama po ba, attorney? Tama po kayo kasi baka totoo po lahat yung post. Okay. Baka po totoo lahat yung nakalagay dahil nga merong usapin na nagpapatuloy at hindi pa nagkakaroon ng konklusyon sa kasalukuyan. Okay. So, okay. tama po kayo. Ayusin niya yung kanyang sarili, ayusin niya yung kanyang mga hinaharap na mga usapin at pagkatapos saka po siya kumilos laban sa post. Ginoong Okay. Carl Tulfo. Alright. So, with that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Alright. Ma'am, siguro no, masasabi ko sa inyo, baka kailangan nyo balikan isa-isa lahat ng mga nakausap nyo, lahat ng mga nautangan nyo. Make sure na wala po tayong problema. No, but before we go dito sa ating CICC. But, I mean, I'll let them talk. But sa alam ko kasi, bago mag-take down ng post, nag-i-investigate muna sila. Base sa mga impormasyon. Titingnan nila kung totoo ba or hindi totoo. Kasi kung may katotohanan, ma'am, yung post or meron silang basihan,
then mahirap po ma'am din i-take down yung mga post na yun. But I think the experts here are itong CICC, Cybercrime Investigation and Coordination Center, itong si Arnold Gondran. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Yeah. Sir Arnold, ako po si Carl Bitag, naka-live po tayo. Sir, ano pong wisdom ng CICC regarding this case? Ngayon, aminado naman si ma'am na may mga cases siya na may mga problems in terms of pangungutang, but parang nangyayari ay paninira na daw sa kanya daw umano. So, Sir Arnold, ano pong masasabi ng ating CICC regarding these cases? Again, sir, salamat po ulit sa pag-nanyanyayo po sa CICC. Ang masasabi ko po, sir, una-una po, sir, yung kung sa tingin niya po, yung mga post na yan ay walang katotohanan, or importante po na i-screenshot po muna yung mga post na yun. Although kanina po, narinig ko po yung sabi ni Attorney Batas Marisha na una-una tingnan rin po kung meron po siyang mga pending na mga kung kaya niya ayusin. Pero kung sa tingin niya, nagawa naman niya lahat yun, at sa tingin niya wala nang katotohanan ito, malabuti po na po siya, pwede po niya i-check yung post, sino po yung nag-post. May importante po malaman kung sino po yung nag-post din po. At kung ano po yung mga post na nagawa against sa kanya. At maaari pong i-screenshot yung mga to. Pwede po natin siyang tulungan kung paano po siya i-take down. Sir Arnold, no, if I may, Sir Arnold. Sorry, no, Sir Arnold, masingit ko lang. Itong mga post pala daw ay anonymous sa isang grupo ata nila sa sarili niyang barangay. So doon siya, sir, nagkakaroon ng issues. But siguro, sir, just to wrap up ng mabilisan, I think meron naman kayong vetting process. So if ma'am decides to go to your said headquarters, kailangan niya po din patunayan na hindi po totoo yung mga pinopost. Tama po ba? Sa ngayon kasi, sir, sa amin lang, pwede namin siya tulungan dahil anonymous post to at sa tingin niya walang katotohanan, pwede po natin siya tulungan na i-take down yung mga posts. Alright. Okay. So with that said, Sir Arnold, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Okay. So, ma'am, I think unang-una, get your affairs in order, meaning kailangan nyo ata muna i-check lahat kung wala kayong mga pending cases, kung wala kayong kahit ano na pwede gamitin laban sa inyo, yun muna. Then saka po natin balikan yung mga claims po laban sa inyo. Opo. Okay, kasi ang CICC mag-investigate kung meron bang mga anything na possible na pinagkunan nila kung bakit sila naglalabas ng ganong klaseng mga post. So, we have to prove it. We have to back it up. Yun lang po, ma'am, ang aming masasabi dito sa programa. Okay po? Okay? So, with that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Ito pang masasubungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now.